Maraming maling impormasyon ang kumakalat ngayon at nais ko itong linawin. Wala akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno, kaya wala akong ghost projects. The crying Nepo boy who cried solar is at it again. This time, etong latest post niyang performative drama ay nagpapasinungaling lang sa sarili niyang kasinungalingan at fear-mongering na nasa de facto martial law daw tayo. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. De facto martial law daw, sabi ni Tommy Malayo. Walang gano'n. I do not agree. You'd expect na kung totoo ang pinagsasabi niya, hindi na siya makakapag-post pa ng panibagong cheap at disgusting childish tantrum na puro blanket denial lang ang laman. Pero marami pa ring bobong DDS at Pinoy ang naniniwala sa kanya. Ang mga kontratang nakuha ng mga kumpanya ko ay mga permits para sa private investments gamit ang sarili kong puhunan sa sarili kong lupa. Wala raw siyang nakuhang kahit piso mula sa gobyerno. Well, first, nobody is even making that claim. Obviously, paulit-ulit niya lang yan sinasabi para i-distance ang sarili niya mula sa flood control-linked corrupt private contractors. At oo, ang capital niya galing sa politically connected niyang mga magulang, especially sa father niya na daang milyones. Typical political nepo baby. Saan galing ang pera? Your guess is as good as mine, but we suspect ang pagiging dummy and money laundering here. Now use your imagination. Pero no, meron na mga alukan. Teka muna. I have better things to do than listen to you. I was about to leave. Sabi niya, teka muna, hindi. Huwag na natin pag-usapan yun. Pero nakikiusap ako sa iyo as a friend. Tulungan mo na yung anak ko. Very bright yan. Wonder boy yan. Ang role naman ng mom niya, ginamit ang political position at influence para mag-lobby para sa Duterte Crony Company ng anak niya. Binulgar na yan ni former Manila Mayor at Congressman Lito Atienza. But would you know how Senator Lauren Legarda was able to convince the former president? Ang kanyang appeal palagi, I am chairwoman of the Committee on Appropriation, Finance in the Senate. I can help you in your projects if you help me now approve the franchise. So yes, technically, walang direktang ibinigay sa kanyang pera ng gobyerno at ang capital niyang daang milyones ay galing sa corrupt at convicted criminal father niyang ex-governor ng Batangas. Pero anyone who understands economics and investment knows na ang mga franchise, kontrata at privileges na nakuha niya during Duterte's term sa tulong ng influence at power play ng mom niya were worth billions. Any industry player would kill and bribe hundreds of millions for those privileges. Pero pagbigyan na natin si Boy Panics.